salamat at nagkaroon ako ng pagkakataong kapag-usap sa inyo ng kahit konti. Kasi sabi ni Meth, akala ko later pa sa March tayo magkikita sa pagbubuong formal ng PRRM Mindoro chapter. Pero sabi nga niya, uy, may meeting raw ng pre-assembly. Kayo lang yata ang chapter na mabubuo na may pre-assembly pa. Pero nakakatuwa sapagkat, nagkataon na may connection tayo. Ako'y taga Mindoro, si Meth rin taga Mindoro, at tayong lahat naman ay may iba't ibang pinanggalingan sa aktivismo nung traditional dati, human rights at iba pa, protest. Later, serving in government, trying to do something from different perspectives. Pinagtagpo tayo sa yugtong ito ng ating kasaysayan. I think ang unang-una kong gustong banggitin kasi ngayon ang Philippine Rural Reconstruction Movement ay nagbabalangkas ng strategic plan natin for the next 5 years starting 2026 to 2030. Mahalaga yung framing noon kasi alam nyo, 2020 at 2026 ngayon, 40 years after EDSA. So yung tradisyon ng struggle for democracy, integral yan also sa kasaysayan ng PRRM. Kasi nung nagsimula, nung 1952 ang PRRM, katatapos lang more or less ng tail end ng bakbakan ni na Magsaysay at ng HMB. Kaya ang joke nga nung iba, baka ang PRRM may counter-insurgency ang simula. Hindi naman, nagkataon kasi, nung natapos na yon, itong si James Yen, nanggaling sa China, umalis yun dahil nanalo si Mao Zedong at revolusyon. Sabi niya, anong gagawin ko? Gusto lang niya doon, parang reform, hindi naman reformist, pero reform lang, peaceful, hindi violent, hindi aiming at state power, but to transform the rural areas through education, health, livelihood, and eventually sinabi niya self-governance. Kaya nung dumating sa Pilipinas, ang kwento, tinanong raw niya si Magsaysay, paano mo ipiprevent yung future insurgency, lalo na kung rural? Kaya pumasok yung usapin ng fourfold approach. Na ang gusto ko lang pick upin mula nung panahon yun, kasi literacy, education against illiteracy, health against disease, livelihood against poverty, at self-governance. At ang idea self-governance against civic apathy, yung mga tao walang mangyayari, ganun. Parang kung minsan sa atin nangyayari pa yon. At ang nakita kong original logo ng PRRM noong 1952, parang bahay kubo, pagkatapos yung may step, hindi ba, yung hagdan pa, tapos nakalagay doon, building democracy from the bottom up. Gusto ko ang ibalik yung mantrang yon. Anyway, so isipin natin, bagsak na ron ang PRRM dahil mag-martial ron. Tapos after 86, yung pag-release ni Boy Morales, ni Gani Serrano, myself and others, sina Dr. Flavier na dating presidente rin ng PRRM and then later ng IRRR, sabi ko na Boy, i-revive naman ninyo ang PRRM. Buhay pa nun si James Yen. Kaya nakausap nila matagal-tagal at sinabi kay James Yen, ni na Boy at ni na Gani, hindi ako kasama ron kasi iba ang ino-organize kong NGO noon, no? Sabi nila, Mr. Yen, pwede bang wag co-equal yung education, health, livelihood? Pwede bang yung self-governance, ang ligwahe noon, 86, people empowerment, no? Democrat. Pwede bang yun ay focus natin? At ang sabi raw sa kanila ni James Yen, it's difficult but good luck. So sa akin yung democratic tradition, na that time kami galing rin sa Kilusan, sa ND movement, pero we were already formulating yung idea ng popular democracy, pluralism, engage, to have people power not just in government but also outside government. Pagsamahin yung dalawa, yun ang mga ideas going on in our minds and hearts. So I think isa yun sa tradition na itinutuloy natin. At nandun pa rin ang challenge sa ngayon kasi nga
pinopromote ng mga government officials, mga politiko ngayon ang kultura ng ayuda eh. It's not even helping people help themselves or empowerment. It's keeping them more dependent and promising, basta iboto nyo kami, tutulungan namin kayo. Of course, mabuti naman at lumabas itong sa katutak na corruption at lumabas na itong criticism na pag political dance walang mangyayari. Pero still, beyond that, nandito pa rin usapin ng if we might be more well-meaning, middle-class professionals, even some elite professionals, pero ang spirit talaga, gawin natin, magagawa natin, pero in the long run, gusto natin ang empowerment ng mamamayan. And not just as ordinary citizens, eventually to influence sino ang uupo sa pwesto. So, isang tradition yan. But then, fast forward, sa 2010, inisip kong framework kasi yun ang official ending, hindi naman ma-achieve, pero target date ng SDG, Sustainable Development Goals. At nung nakalimutan ko na nung panahon after yung Earth Day Summit sa Brazil, pinick up, lalong-lalo na kasama sina Gani, Serrano and others, pinick up yung diskurso on sustainability. Kaya that time sinabi namin, after 50 years ng PRRM 2002, fourfold pa lang ba tayo? Ganun pa rin, education, health, livelihood, self-governance. What about the environment, sustainability? Kaya sabi namin, hindi naman fivefold, fourfold pa rin, pero yung sustainability, ecology, environment will enfold yung kabuuan. Kaya as you come together at mag-isip what you can do, what we can do together as PRRM, isipin natin yan ang framework. But of course, iba't ibang lugar, iba't ibang challenges. But I think yung chapter natin nabubuhay sa PR Mindoro, ibang klase kasi not only may kanya-kanya kayong pinanggalingan, not just as professionals, as lawyers, as teachers, but also even experience in governance, administration, and all that. So, may pagka-unique ang advantages what you bring to PRRM na I'd like to, end with, kasi inaayos ko, ano ba mga nandun sa PRRM na gusto kong i-emphasize? Well, unang-una, talagang the first V, I would say, is volunteerism talaga. Volunteerism doesn't mean that we won't get money, we won't get paid if we have money, but that means we go beyond, beyond the resources given to us, There's always beyond, at saka may pagkukusa, may initiative. Pero pangalawa, and I think it's important, kasi dati ang PRRM, pag nagbubuo ng chapter, meron ng funded projects, normally foreign funded muna, ini-invest. Pero then they add, may chapter na parang for advocacy, ngayon reverse I think as we have a chapter, i-wait natin immediately a funded project that will implement or staff that we will mobilize to help specific communities. But we can be, as volunteers, a clear voice. Voice for what? Ayun nga, sustainable rural development. Kasi development sa thinking, in the main, kay left, right, gobyerno, hindi gobyerno, corporate, ang tingin nila sa development, urban industrial. What is rural? Rural yung residual, yung mapapag-iwanan. Then they worry na umaalis ang mga bata sa rural or yung resources nakukuha ng urban from the rural. Kaya they see rural more as para to prevent lang further poverty or to address inequality or dati to prevent insurgency. They do not see rural as a source and an area of growth, sustainable, better growth, green growth and all that. So, maraming intellectual policy agenda na pwede nating i-push as discourse either through forums or through writings, whatever. But of course, eventually we should also have certain project activities like that. Ang two things na lang gusto kong
i-contribute sa inyong diskusyon. Unang-una, this year rin, 10th anniversary ng ating Victory Arbitral Award tungkol sa West Philippine Sea. Medyo na-identify ang PRRM yan kasi co-convener tayo ng atin ito. Pero hindi yun ang pangunahing dahilan kung bakit involved tayo sa maritime issues. Kundi ang Pilipinas as a maritime and archipelagic nation, ang tawag natin MANA, kasi ginawa kong MANA natin our heritage, kahit rural ang focus natin, hindi lang simply land-based, pati water-based. We have only 300,000 square kilometers of land, but we have 2.2 square kilometers of exclusive economic zone. At ang Mindoro, shoot na shoot yan, kasama ang Mindoro rin sa ating mga fisheries folk, lalo na sa Occidental, maabot hanggang Palawan dahil nare-restrict ang kanila. So, the issue of maritime, or now ang tawag ay blue economy, so hindi lang green economy kundi blue economy, kasama sa concerns natin, no? And then last na lang, tingnan naman nyo ako, tanda ko na, mag-83 na ako. Tingnan nyo ang sarili nyo, bata pa kayo, pero siguro marami sa inyo 40, 50 na gano'n. Kaya magkaroon tayo ng special effort at concern na mag-attract at offer sa mga naghahanap na mas bata-bata sa atin. Kasi ang tanong nila lang, ano ba kinabukasan natin? Mamimili lang ba tayo sa nandyan? Wala ba tayong bagong i-offer na alternatives sa ating kapwa mamayan? Wala bang fresh energies, fresh thinking, innovative thinking na may offer natin? Kaya I hope sa pagplano ninyo, isaalang-alang nyo ito. Pero ang suggestion ko, kasi mga isang araw kalahati lang tayo magtitipon-tipon sa later March. Between then and now, starting sa inyong pre-assembly, mag-exchange tayo ng papers, ideas, para mapagplano na natin, para pagdating sa face-to-face at harapan, mas nasa middle of the conversation na tayo, hindi magsisimula doon lamang. Alam naman nating nangyayari ito sa panahon na mainit ang Mindoro dahil nagkakaroon ng iba't ibang resurgence ng issues dyan. Pero I'm confident na tulad ng nabanggit sa akin ni Namet na ang iba raw siya nagsasabi, mukhang pagpasok natin sa PRRM, ano na naman tayo? Magko-commit na naman tayo na maglingkod sa ating bayan, which I think is well appreciated. Yung idea ng spirit of volunteerism to serve both our communities and also our nation, yun ang isa sa DNA ng PRRM. At ako'y natutuwa na magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkatulungan dito at mai-offer ang PRRM isang faster and more convenient way to come together using the legal mandate ng PRRM, but at the same time giving you enough autonomy and initiative para bigyan ng tamang hugis, angkop na hugis, ang pagkilos natin bilang PRRM as PRRM Mindoro Chapter. So, sana ayusin natin ang mga papeles. Sa March 6 may board meeting ang PRRM, and in the run-up to that, i-report ko na itong ating initiative and say, wait, pag nag-formalize namin, we can hold a special meeting of the membership board and the chapter development committee para ma-process agad yung ating mga papeles, and so that we can be accredited the soonest as PRRM Oriental Mindoro Chapter. Kayo, kung nangyari ito at palagi kayo mangyayari, kayo ang only second case na ang PRRM hindi nagsimula tulad dati na may funded project, may paid staff, tapos magkakaroon ng chapter. Ang nauna yung PRRM Rizal, ang iba doon consultants, ang iba lawyers, ang iba technocrats. May sarili silang ginagawa na, pero sabi na, gusto namin maging NGO, pero napakakomplikado, magtatayo pa eh. Sabi ko, gusto nyo, magtayo kayo ng chapter, tinuruan ko, para yung legal identity, dala-dala na, pero lalagahin nyo ayon sa inyong
kakayahan at gusto. Ngayon, accredited na sila ng provincial Protected Area Management Board at saka iba pa, at saka nagkakaroon sila ng mga medical mission na tumutulong pati yung Coast Guard, diba? So may magagawa ang chapter kahit na hindi pa yung traditional NGO na agad may paid staff o funded project. But I am confident na sa quality ng pagbubuo ng ating chapter, dati na yung kakayahan at kasalukuyang kakayahan, kahit yung traditional conception na ang isang NGO will also have specific projects that will serve specific communities at makikipag-partner sa iba't ibang LGUs, madaling mangyayari yan sa atin sa PRRM Mindoro chapter. Kaya mabuhay po kayo. Maraming salamat at sana'y maging mabunga at saka makabuluhan ang inyong pagpaplano sa pagbubuo natin ng Mindoro PRRM chapter. Maraming salamat.